Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at matatayog na punong kahoy, ay naninirahan ang 22 taong gulang na si Lira. Lumaki siyang ulila matapos bawian ng buhay ang kanyang mga magulang noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Mula noon ay ang kanyang matandang lola na si Aling Rosa na ang nagpalaki sa kanya. Hindi marangya ang kanilang buhay. Ang maliit nilang bahay na yari sa kahoy ay matatagpuan sa ibabaw ng isang mababang burol. Tuwing umaga ay maagang gumigising si Lira upang mag-igib ng tubig, magluto ng pagkain at tumulong sa pagtatanim ng gulay sa kanilang bakuran. Ang bawat sentimo na kanilang kinikita sa pagbebenta ng gulay ay sapat lamang upang maitawid ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi kailanman nawala ang ngiti sa labi ni Lira. Kilala siya sa baryo bilang isang mabait, masipag, at mapagbigay na dalaga. Kapag may matandang nangangailangan ng tulong, siya ang unang lumalapit. Kapag may batang nagugutom, ibinabahagi niya ang kaunti nilang pagkain. Isang hapon, habang nagpapahinga sila ng kanyang lola sa ilalim ng punong mangga, napansin ni Lira na tila malalim ang iniisip ng matanda. "Apo," mahina nitong sabi, "kung sakaling dumating ang araw na mawala na ako, may isang bagay kang dapat malaman." Agad na napahawak si Lira sa kamay ng kanyang lola. "Huwag po ninyong sabihin iyan, lola. Mahaba pa ang buhay ninyo." Ngumiti lamang si Aling Rosa. "Lahat ng tao ay may katapusan, ngunit may isang lihim na itinago ng iyong mga magulang para sa iyo." Napakunot ang noo ni Lira. "Lihim po?" Tumango ang matanda. "Sa ilalim ng lumang sahig ng ating bahay, may isang kahon." Nagtaka si Lira. "Kahon?" "Oo, ngunit ipinangako ko sa iyong ama na hindi ko yon bubuksan. Ikaw lamang ang may karapatang gumawa noon kapag dumating ang tamang panahon." Maraming tanong ang gustong itanong ni Lira, ngunit hindi na muling nagsalita ang kanyang lola. Tumingin lamang ito sa malayong kabundukan na tila may naaalala. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi ay biglang nilagnat si Aling Rosa. Kahit anong halamang gamot ang ihanda ni Lira ay hindi bumuti ang kalagayan nito. Tinulungan siya ng mga kapitbahay ngunit tila dumating na ang takdang oras ng matanda. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ng kanyang apo. "Huwag mong kalilimutan ang kahon." "Lola, anuman ang makita mo roon, huwag kang matakot." Tumulo ang luha ni Lira habang unti-unting pumikit ang kanyang lola. Sa araw na iyon ay tuluyan na siyang naiwang mag-isa. Lumipas ang 40 araw ng pagluluksa. Tahimik ang buong bahay. Habang naglilinis si Lira ay naalala niya ang huling bilin ng kanyang lola. Lumuhod siya sa lumang sahig ng silid. Isa-isang inalis ang mga lumang tabla hanggang may makita siyang nakatagong bahagi ng lupa. Hinukay niya ito gamit ang isang lumang pala. Makalipas ang ilang minuto ay may tumamang bakal sa matigas na bagay. Kinabahan siya. Maingat niyang inalis ang natitirang lupa. Unti-unting lumitaw ang isang lumang kahong yari sa matigas na kahoy. Makapal ang alikabok nito at tila ilang dekada nang nakabaon. May kakaibang simbolong nakaukit sa takip. Nanginginig ang kanyang kamay habang dahan-dahan niya itong binubuksan. Sa pag-angat ng takip ng lumang kahon ay bumungad kay Lira ang maayos na pagkakalagay ng iba't ibang bagay. May lumang litrato ng kanyang mga magulang. May isang maliit na supot na puno ng makikinang na gintong barya. May isang lumang susi na yari sa tanso. At sa ibabaw ng lahat ay isang sobre na nakapangalan sa kanya. Para kay Lira. Napaluha siya habang dahan-dahan niyang binuksan ang liham. Ang sulat ay mula sa kanyang ama. "Anak, kung nababasa mo na ang liham na ito,
Nangangahulugan itong dumating na ang panahon upang malaman mo ang katotohanan. Hindi tayo ordinaryong pamilya. Ang iyong lolo ay minsang naging tagapag-alaga ng isang lumang ari-arian na matatagpuan sa kabilang bundok. Hindi iyon simpleng lupain lamang. Nandoon ang tahanang ipinamana sa ating angkan sa loob ng maraming salinlahi. Ngunit dahil sa kasakiman ng ilang tao, napilitan kaming itago ang lahat ng katibayan. Ang susi sa kahong ito ang magbubukas sa lumang bahay. Ang mga gintong barya ay sapat upang makapagsimula ka. Ngunit tandaan mo, hindi ang kayamanan ang pinakamahalagang matatagpuan mo roon. May isang katotohanang magpapabago sa iyong buong buhay. Maging matapang ka. Mahal na mahal ka namin. Hindi napigilan ni Lyra ang kanyang pagluha. Ngayon lamang niya naramdaman na tila muli niyang nakasama ang kanyang mga magulang. Mahigpit niyang niyakap ang liham. Napansin niya ang isa pang maliit na papel sa ilalim ng kahon. Isa iyong lumang mapa. May marka ito patungo sa isang kagubatan sa kabilang bundok. Sa dulo ng mapa ay may larawan ng isang lumang bahay. Napaisip siya. Hindi niya kailanman narinig ang lugar na iyon. Kinabukasan ay ipinakita niya ang mapa sa pinakamatandang lalaki sa baryo. Nang makita nito ang guhit ay biglang nagbago ang ekspresyon nito. Saan mo nakuha ito? Minana ko po. Matagal na nanahimik ang matanda bago nagsalita. Maraming taon na ang nakalipas. May isang malaking bahay sa kabilang bundok. Sinasabing pag-aari iyon ng isang pamilyang kilala sa kabutihan. Ngunit isang gabi ay bigla silang naglaho. Lumipat po ba sila? Umiling ang matanda. Walang nakaaalam. Lalong naging palaisipan kay Lyra ang lahat. Pag-uwi niya sa bahay ay muling tiningnan ang lumang susi. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit alam niyang ito na ang simula ng paglalakbay na magbabago sa kanyang kapalaran. Maingat niyang inilagay ang mapa, ang liham, ang susi at ang mga gintong barya sa isang bag. Bago matulog ay tumingin siya sa larawan ng kanyang mga magulang. Bukas, mahina niyang bulong. Hahanapin ko ang lugar na itinuro ninyo. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Hindi pa niya alam na ang lumang kahong iyon ay hindi lamang naglalaman ng mga alaala ng kanyang pamilya. Ito rin ang susi sa isang lihim na matagal nang naghihintay na mabunyag. Maagang-maaga pa lamang ay nagising na si Lyra. Tahimik niyang isinara ang pinto ng kanilang maliit na bahay at saglit na lumingon dito. Doon siya lumaki. Doon niya naranasan ang saya at lungkot ng buhay kasama ang kanyang lola. Ngunit ngayon may bagong landas na naghihintay sa kanya. Bitbit ang lumang mapa, ang tansong susi, at ang liham ng kanyang ama, nagsimula siyang maglakad patungo sa kabundukang matagal nang iniiwasan ng mga tao sa kanilang baryo. Habang papalayo siya, unti-unting nagiging masukal ang daan. Ang dating malinaw na landas ay napalitan ng matataas na damo at makakapal na puno. Tanging huni ng mga ibon at ihip ng hangin ang kanyang naririnig. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad ay narating niya ang isang lumang tulay na yari sa kahoy. Halos sira na ito at tila anumang oras ay maaaring bumigay. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang tumawid. Sa bawat hakbang ay lumalangit-ngit ang mga tabla. Nang makarating siya sa kabilang dulo ay nakahinga siya ng maluwag. Tinignan niyang muli ang mapa. May marka pa itong nagsasabing ilang daang metro na lamang ang kanyang lalakarin. Habang nagpapatuloy siya ay may napansin siyang kakaiba.
May isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng malaking punong balete. Mahaba ang puting balbas nito at nakasuot ng lumang salakot. "Magandang umaga po," magalang na bati ni Lira. Ngumiti ang matanda. "Marami ng taon mula nang may dumaan dito. Naghahanap po ako ng isang lumang bahay." Napatingin ang matanda sa hawak niyang mapa. Hindi lahat ng naghahanap ay dapat makarating. Nagulat si Lira. "Kilala po ninyo ang lugar?" Tumango ito. Ang bahay na iyon ay naghihintay lamang sa tunay na tagapagmana. Nanlaki ang mga mata ni Lira. "Paano ninyo nalaman?" Hindi na sumagot ang matanda. Sa halip ay itinuro lamang nito ang makitid na landas sa kanan. "Doon ka dumaan." Nagpasalamat si Lira. Ngunit pagkalipas lamang ng ilang hakbang ay napansin niyang biglang nawala ang matanda. Lumingon siya. Wala ng tao sa ilalim ng punong balete. Napailing siya. Marahil ay namalikmata lamang siya. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Pagkaraan ng ilang minuto ay unti-unting lumitaw ang isang napakalawak na bakuran na halos natatakpan na ng mga damo. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang malaking bahay na yari sa kahoy at bato. Bagamat luma na ito, kapansin-pansin pa rin ang dating kagandahan nito. Tumibok ng mabilis ang puso ni Lira. Ito ang bahay na nasa mapa. Lumapit siya sa malaking pintuan. May kalawang na ang kandado. Dahan-dahan niyang inilabas ang tansong susi. Ipinasok niya ito. Isang malakas na tunog ang kanyang narinig. Unti-unting bumukas ang pintuan na tila matagal nang naghihintay sa kanyang pagdating. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Tahimik niyang tinahak ang loob ng bahay. Makapal ang alikabok ngunit maayos pa rin ang karamihan sa mga kasangkapan. May malalaking larawan sa dingding. Isa-isa niya iyong pinagmasdan. Bigla siyang natigilan. Isa sa mga larawan ay kahawig na kahawig ng kanyang ama. Napaluha siya. Hindi siya nagkamali. Ito nga ang tahanan ng kanilang pamilya. Ngunit habang tinitingnan niya ang paligid, ay may narinig siyang mahinang yabag mula sa ikalawang palapag. Agad siyang napatingala. May ibang tao bang naroon? Dahan-dahang umakyat si Lira sa lumang hagdan. Bawat hakbang niya ay lumilikha ng mahinang langit-ngit. Mahigpit niyang hawak ang lumang susi habang pinipilit na maging matatag. Pagdating niya sa ikalawang palapag ay wala siyang nakita. Tahimik ang buong bahay. Ngunit napansin niyang bahagyang nakabukas ang isang pintuan sa dulo ng pasilyo. Lumapit siya rito. Pagbukas niya ay bumungad ang isang malawak na silid-aklatan. Punong-puno ito ng mga lumang aklat, dokumento at mga nakasaradong kabinet. Sa gitna ng silid ay may isang mesa. Sa ibabaw nito ay may makapal na aklat na tila bagong nalinis. May nakasulat sa pabalat. Kasaysayan ng pamilyang Villarreal. Iyon ang apelyido ng kanyang ama. Binuksan niya ang aklat. Nakalagay roon ang talaan ng kanilang angkan sa loob ng maraming henerasyon. Nalaman niyang ang kanyang mga ninuno ay kilala sa pagtulong sa mga mahihirap. Marami silang lupain ngunit hindi sila naging sakim. Ginamit nila ang kanilang kayamanan upang magpatayo ng paaralan, balon, at mga tahanan para sa mga nangangailangan. Habang nagpapatuloy siya sa pagbabasa ay may isang pahina na nakaipit. Isa itong sulat kamay. Lumipas man ang maraming taon, ang tunay na tagapagmana ay babalik sa tahanang ito. Siya ang magpapatuloy sa layunin ng ating pamilya. Napahawak si Lira sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay siya ang tinutukoy sa sulat. Bigla niyang narinig ang mahinang pagbukas ng isang kabinet. Napalingon siya. May isang maliit na kahon na kusang bumagsak mula sa loob nito. Lumapit siya at binuksan iyon.
Sa loob ay may mga titulo ng lupa, mga lumang dokumento ng pagmamay-ari, at isang singsing na may nakaukit na simbolong kapareho ng nasa unang kahon. May isa pang liham. Sa sino mang makatagpo nito, tandaan mong ang tunay na yaman ng ating pamilya ay hindi ginto o lupa. Ang pinakamahalagang pamana ay ang kabutihang ipinapasa sa bawat salin lahi. Tumulo ang luha ni Lira. Naunawaan niya kung bakit itinago ng kanyang mga magulang ang lahat ng ito. Hindi nila nais na lumaki siyang inuuna ang kayamanan. Nais nilang matutuhan muna niya ang kahalagahan ng sipag, kabutihan at pagpapakumbaba. Habang hawak niya ang singsing ay may malakas na katok na umalingaw-ngaw mula sa ibabang palapag. Nagulat siya. May ibang taong nakarating sa lumang bahay. At tila alam ng taong iyon na naroon na ang tunay na tagapagmana. Nanatiling nakatayo si Lira habang paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang katok mula sa ibabang palapag. Mahigpit niyang hinawakan ang lumang singsing at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Hindi niya alam kung sino ang nasa labas, ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam na ang pagdating ng taong iyon ay may kaugnayan sa lihim ng kanilang pamilya. Pagdating niya sa malaking pintuan, ay bahagya niya itong binuksan. Isang matandang lalaki ang nakatayo roon. Maayos ang kanyang pananamit at may hawak na tungkod na yari sa matigas na kahoy. Ang kanyang mukha ay puno ng kulubot, ngunit mababakas dito ang kabaitan. Ikaw ba ang apo ni na Andres at Elena? Tanong nito. Nagulat si Lira. Paano ninyo po nalaman ang mga pangalan ng aking mga magulang? Ngumiti ang matanda. Dahil matagal kitang hinintay. Napakunot ang noo ni Lira. Hintay? Hindi ko po kayo kilala. Ako si Mang Isko. Isa akong katiwala ng pamilyang Villarreal bago pa isinara ang bahay na ito. Napatingin si Lira sa paligid. Ibig sabihin, kilala ninyo ang aking pamilya? Tumango si Mang Isko. Naging tapat akong lingkod ng iyong lolo. Bago siya pumanaw ay ipinagbilin niyang bantayan ko ang bahay hanggang sa dumating ang tunay na tagapagmana. Tumulo ang luha ni Lira. Sa unang pagkakataon ay may taong nagkukuwento tungkol sa kanyang pamilya. Pinapasok niya ang matanda sa loob ng bahay. Tahimik silang naupo sa lumang sala. Marami ang nagtangkang angkinin ang bahay na ito, sabi ni Mang Isko. May mga nagsabing sila raw ang tunay na tagapagmana, ngunit walang sino man ang nakapagbukas ng pintuan gamit ang lumang susi. Napatingin si Lira sa tansong susi. Kaya pala kusang bumukas ang bahay, dahil ikaw lamang ang may karapatan. Naglakad si Mang Isko patungo sa isang malaking aparador. May pinindot siyang maliit na bahagi ng kahoy. Unti-unting bumukas ang isang lihim na lagusan. Nagulat si Lira. May nakatagong silid sa likod ng dingding. Pagpasok nila ay nakita niya ang 12-dosenang kahon ng mga dokumento. May mga lumang talaan ng lupa, kasunduan, at mga liham mula sa iba't ibang taong tinulungan ng kanilang pamilya. Sa pinakahuling kahon ay may malaking aklat. Binuksan ito ni Mang Isko. Ito ang talaan ng lahat ng kabutihang ginawa ng iyong mga ninuno. Isa-isang binasa ni Lira ang mga nakasulat. May mga ulilang pinag-aral. May mga magsasakang tinulungan. May mga pamilyang binigyan ng tahanan. Napuno ng paghanga ang kanyang puso. Hindi pala kayamanan ang dahilan kung bakit iginagalang ang kanilang angkan, kundi ang kanilang malasakit sa kapwa. Habang nag-uusap sila, ay may biglang humintong sasakyan sa labas ng bahay. Nagkatinginan sina Lira at Mang Isko. Mukhang dumating na ang mga taong matagal nang naghahanap sa ari-ariang ito. 3 lalaki ang bumaba sa sasakyan.
Nangunguna sa kanila ang isang mayamang negosyante na nagngangalang Don Arturo. Matagal na nitong nais bilhin ang buong lupain sa kabilang bundok upang gawing malaking resort. Ngunit hindi niya magawa dahil walang malinaw na tagapagmana ng ari-arian. Lumapit siya sa bahay. Pagkakita kay Lira ay ngumiti siya. "Magandang araw. Ako si Arturo. Interesado akong bilhin ang bahay na ito." Umiling si Lira. "Hindi po ito ipinagbibili." Nagbago ang ekspresyon ng negosyante. "Hindi mo ba alam kung gaano kalaki ang halaga ng lugar na ito?" "Hindi po pera ang dahilan kung bakit ako narito." Napangisi si Don Arturo. "Maraming taon ko nang hinahanap ang may-ari. Kung kailangan mo ng salapi, kaya kong ibigay ang anumang halaga." Lumabas si Mang Isko. Hindi mabibili ang pamana ng pamilyang Villarreal. Napatingin si Don Arturo sa matanda. "Ikaw pa pala ang buhay." "Oo, at buhay rin ang katotohanan." Tahimik ang paligid. Ilang sandali pa ay inilabas ni Lira ang mga dokumentong nakita niya sa lihim na silid. Isa-isa niya itong ipinakita. Napatigil si Don Arturo. Kumpleto ang mga papeles. May mga titulo, may mga lagda, may mga opisyal na selyo. Wala na siyang maipagkakailang hindi si Lira ang tunay na tagapagmana. Ngunit bago siya umalis ay malamig siyang nagsalita. Hindi pa ito tapos. Tahimik siyang sumakay sa sasakyan at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Napabuntong hininga si Lira. Lumapit si Mang Isko. "Hindi magiging madali ang mga susunod na araw." "Bakit po?" "Dahil ang mga taong sakim ay hindi basta sumusuko." Kinagabihan ay muling nilibot ni Lira ang buong bahay. Sa likod ng hardin ay napansin niya ang isang lumang bato na may parehong simbolong nakita niya sa singsing. Nang ilapat niya ang singsing dito, ay unti-unting umusad ang malaking bato. Lumitaw ang isang makitid na lagusan pababa sa ilalim ng lupa. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam niya ay may mas malalim pang lihim na naghihintay sa kanya sa ilalim ng lumang tahanan. Madilim ang lagusang bumungad kay Lira. Kumuha siya ng isang lumang gasera sa bahay at maingat na sinindihan ito. Kasama si Mang Isko, dahan-dahan silang bumaba sa makitid na hagdan na yari sa bato. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad ay lalong lumalamig ang hangin. Halatang matagal nang walang taong nakapasok sa lugar. Maya-maya ay narating nila ang isang malawak na silid sa ilalim ng lupa. Hindi ito tulad ng inaasahan ni Lira. Walang bundok ng ginto o mamahaling alahas. Sa halip ay may mga estanteng puno ng makakapal na aklat, mga lumang kasulatan, at mga kahong maayos na nakasalansan. Sa gitna ng silid ay may isang marmol na mesa. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang maliit na kahong yari sa nara. May nakaukit na parehong simbolo ng kanilang pamilya. Nanginginig ang kamay ni Lira habang binubuksan ito. Sa loob ay may isang kwintas na may bilog na palawit at isang liham. Binasa niya ang sulat. Sa sino mang tagapagmana na makararating dito, tandaan mong ang tunay na lakas ng ating angkan ay hindi nasusukat sa dami ng lupain o kayamanan. Ang ating tungkulin ay maging ilaw ng mga taong nawawalan ng pag-asa. Napaluha si Lira. Parang naririnig niya ang tinig ng kanyang ama sa bawat salitang nakasulat. Napansin ni Mang Isko ang isa pang kahon sa sulok ng silid. Nang buksan niya ito ay tumambad ang 12 ng sobre. Lahat ay may pangalan ng iba't ibang pamilya sa baryo. Nakalaan pala ang mga ito sa mga taong nangangailangan, bulong ni Mang Isko. May mga titulo ng lupang ipapamana sa mahihirap na magsasaka. May mga dokumentong magpapalaya sa mga pamilyang lubog sa utang. May mga pondong inilaan para sa pagpapatayo ng paaralan at maliit na pagamutan. Napatingin si Lira sa matanda.
Ito pala ang dahilan kung bakit itinago ng aking pamilya ang lahat. Tumango si Mang Isko. Hindi nila gustong mapunta ang mga ito sa mga taong sakim. Habang inaayos nila ang mga dokumento, ay may narinig silang mahinang pagkaluskos mula sa lagusan. May ibang taong bumaba sa ilalim ng lupa. Nagpatay sila ng ilaw at tahimik na nagtago sa likod ng estante. Makalipas ang ilang sandali, ay lumitaw ang dalawang tauhan ni Don Arturo. Mukhang lihim silang sumusunod kay Lira. Isa sa kanila ang nagsabi, "Sigurado akong may nakatagong kayamanan dito." Tahimik na naghintay sina Lira. Hindi nila maaaring hayaang mapasakamay ng iba ang pamana ng kanilang pamilya. Nang makalapit ang dalawang tauhan ni Don Arturo sa gitna ng silid, ay bigla silang napatigil. Wala silang nakitang ginto o mamahaling hiyas. Puro aklat, dokumento at mga lumang tala lamang ang nasa paligid. "Naloko yata tayo," sabi ng isa. "Baka nailipat na ang kayamanan." Hindi nila alam na ang tunay na yaman ay nasa mga dokumentong hindi nila pinapahalagahan. Tahimik na lumabas sina Lira at Mang Isko matapos umalis ang dalawang lalaki. Mahigpit na niyakap ni Lira ang mga papeles. "Nauunawaan ko na ngayon ang tadhanang iniwan sa akin ng aking pamilya." "Ano ang balak mong gawin?" tanong ni Mang Isko. Ngumiti si Lira. "Hindi ko ibebenta ang lupain." "At bakit?" "Dahil nais kong ipagpatuloy ang nasimulan ng aking mga ninuno." Makalipas ang ilang linggo ay nagsimula siyang maglinis at magpaayos ng lumang bahay. Tinulungan siya ng mga taga-baryo nang malaman nila ang tunay na kasaysayan ng pamilyang Villarreal. Ginawa nilang silid-aklatan ang isang bahagi ng bahay. Ang isa naman ay ginawang lugar ng libreng pag-aaral para sa mga bata. Ang malawak na bakuran ay tinamnan ng gulay at prutas upang may maipamahagi sa mga pamilyang nangangailangan. Nang mabalitaan ito ni Don Arturo ay muli siyang nagtungo sa bahay. Ngunit sa pagkakataong iyon ay iba na ang kanyang nakita. Ang dating tahimik at abandonadong tahanan ay napuno ng tawanan ng mga bata at masasayang mukha ng mga tao. Matagal siyang nakatingin sa paligid. Unti-unti niyang naunawaan na ang tunay na halaga ng lugar ay hindi nasusukat sa perang maaari niyang kitain. Lumapit siya kay Lira. "Marahil ay nagkamali ako." Ngumiti si Lira. "Hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mabuti." Tahimik na umalis si Don Arturo. Habang pinagmamasdan ni Lira ang lumang bahay, naalala niya ang kahong natagpuan niya sa ilalim ng sahig ng kanilang dating tahanan. Kung hindi niya iyon binuksan, hindi niya matutuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya at sa tadhanang naghihintay sa kanya. At doon niya lubos na naunawaan na ang isang lumang kahon ay hindi lamang nagbukas ng lihim ng nakaraan. Binuksan din nito ang isang bagong kinabukasan para sa kanya at sa buong baryo. Lumipas ang ilang buwan mula nang muling mabuksan ang lumang tahanan ng pamilya Villarreal. Ang dating tahimik at napabayaang bahay ay naging sentro ng pagtutulungan sa buong baryo. Araw-araw ay may mga batang pumupunta upang magbasa ng mga aklat sa silid-aklatan. Ang malawak na bakuran ay naging taniman ng gulay at ang ani nito ay ipinamamahagi sa mga pamilyang kapos sa buhay. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa mga karatig bayan tungkol sa kabutihang ginagawa ni Lira. Maraming tao ang nagpunta upang tumulong. May mga guro na nagboluntaryong magturo sa mga bata. May mga manggagamot na nag-alok ng libreng konsultasyon isang beses bawat buwan. May mga magsasakaring nagbahagi ng kanilang kaalaman upang mas mapalago ang ani ng buong komunidad.
Isang umaga ay muling dumating si Don Arturo. Ngunit hindi na siya kasama ng kanyang mga tauhan. Mag-isa lamang siyang naglakad papasok sa bakuran habang pinagmamasdan ang mga batang masayang naglalaro. Lumapit siya kay Lira. May nais akong sabihin. Tahimik siyang pinakinggan ni Lira. Matagal kong inakala na ang kayamanan ay nasusukat sa dami ng lupang pagmamay-ari at sa laki ng perang naiipon. Ngunit mali pala ako. Hindi nagsalita si Lira. Kung tatanggapin mo, nais kong tumulong sa pagpapaayos ng paaralan at sa pagpapatayo ng maliit na pagamutan. Ngumiti si Lira. Ang pagtulong ay hindi kailanman huli. Mula noon ay naging isa rin si Don Arturo sa mga sumusuporta sa mga proyekto ng baryo. Unti-unti niyang itinama ang mga pagkakamaling nagawa niya sa nakaraan. Isang hapon ay muling binisita ni Lira ang silid sa ilalim ng lupa. Tahimik niyang inilagay roon ang liham ng kanyang mga magulang at ang lumang tansong susi. Hindi na niya kailangan ang mga iyon bilang gabay dahil nasa puso na niya ang tunay na pamana ng kanyang pamilya. Bago siya umalis ay napansin niya ang isang maliit na ukit sa dingding na noon lamang niya nakita. Nakasulat doon, ang taong marunong magbahagi ng kabutihan ay hindi kailanman magiging mahirap. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagpasalamat sa pagkakataong baguhin ang kanyang kapalaran. Lumipas ang maraming taon. Ang dating lumang bahay sa ibabaw ng burol ay naging sagisag ng pag-asa para sa buong lalawigan. Ang silid-aklatan ay nadagdagan ng libo-libong aklat. Ang maliit na pagamutan ay naging maayos na klinika. Ang mga batang minsang tinuruan doon ay nakapagtapos ng pag-aaral at marami sa kanila ang bumalik upang tumulong sa kanilang sariling baryo. Si Lira naman ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi niya kailanman ipinagmalaki ang yaman o ang pamana ng kanilang pamilya. Mas pinili niyang makisalamuha sa mga tao, tumulong sa mga magsasaka, magturo sa mga kabataan, at makinig sa mga nangangailangan. Isang araw ay may batang babae na lumapit sa kanya. Ate Lira, totoo po bang isang lumang kahon ang nagbago ng buhay ninyo? Ngumiti si Lira. Oo. Ano po ang laman noon? Sandaling tumingin si Lira sa lumang bahay na minsang naging tahimik at puno ng lihim. May mga liham, susi at alaala. Kayamanan po ba? Umiling siya. May kaunting kayamanan. Pero ang pinakamahalagang laman ng kahon ay ang aral na iniwan ng aking pamilya. Ano po iyon? Lumuhod si Lira upang magpantay sila ng bata. Na ang tunay na kayamanan ay hindi ang iniipon para sa sarili, kundi ang ibinabahagi sa kapwa. Ngumiti ang bata at tumango. Habang papalubog ang araw, nagtipon ang buong baryo sa harap ng lumang bahay upang ipagdiwang ang anibersaryo ng kanilang sentro ng pagtutulungan. Masayang nagkukwentuhan ang mga tao. Masiglang naglalaro ang mga bata. At sa gitna ng lahat ng iyon ay nakatayo si Lira. Tahimik na pinagmamasdan ang mga taong minsang nawalan ng pag-asa, ngunit ngayon ay puno na ng pangarap. Naalala niya ang araw na hinukay niya ang lumang kahon sa ilalim ng sahig ng kanilang maliit na bahay. Kung hindi niya iyon binuksan, marahil ay hindi niya kailanman natuklasan ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Ngunit higit pa roon, hindi niya rin matatagpuan ang tunay na layunin ng kanyang buhay. Doon niya lubos na naunawaan na ang tadhana ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang ating namamana. Ito ay tungkol sa kung paano natin ginagamit ang mga biyayang ipinagkatiwala sa atin upang maging pagpapala sa iba. At sa bawat taong natutulungan, sa bawat batang nabibigyan ng pagkakataong mangarap, at sa bawat pusong napupuno ng pag-asa, patuloy na nabubuhay ang pamana ng lumang kahon, isang pamana ng kabutihan, pagmamahal at pag-asa
na hindi kailanman maglalaho. Wakas.